i-assess mo yung sarili mo kung kaya pa, no? Kung worth it pa bang magstay, no? So, Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Sana mga parte na yung dahon, no? Ito green pa. Ayan. Ito ang ganda ng kulay, ah. Tignan yung mga parte. Oh, ang ganda. Ito kung kita sa camera. Ang ganda, di ba? Ito ay hindi naman to ano mga par, hindi naman to nalalagas yung ano. Hindi naman nalalagas yung ano nito. Ayan, no? Spiky. So ayan, good morning mga par, welcome back to my channel again. Dito tayo sa may ano, tapat namin. Ayan. Ganun tayo, nahatid na naman natin si Inday, no? At medyo makulimlim, pero wala namang sinabi na mga par na ulan, no? Pero ambon. Pero siguro tingin ko ano to, babagsak, oh, mukhang uulan. Kaya ayun mga par, no? Gusto ko lang ding ano, no? Gusto ko lang i-topic to mga par, kasi napapanahon tong topic na to mga par, no? At gusto ko malaman kung anong mga komento nyo rito, anong masasabi nyo, no? Mag-comment kayo dyan sa baba sa comment section mga par, no? Gusto ko malaman yung mga saloobin nyo rin, no? Kahit anong comments mga par, lagay nyo dyan, no? Disclaimer lang mga par, no? Hindi natin to hindi tayo nag-uudyok sa iba na gawin mga par, no? Dahil alam naman nating lahat na bawal na bawal. At yun nga, kung ikaw ay naka-tourist visa mga par, alam mo rin, no? Na bawal ka magtrabaho talaga, no? Nakasulat naman dyan doon mga par, eh. Kasi sa word nga lang na tourist, no? So dapat hindi ka magtrabaho. Kung gusto mo magtrabaho mga par, kumuha ka ng working permit, no? O working visa para makapagtrabaho ka legally dito sa Canada mga par. So unang-una mga par, yung kung ikaw ay out of status, no? Pag-usapan natin yan. Hindi ko alam mga par, no, kung bakit ka na out of status. Kasi unang-una, alam mo naman yung permit mo, no? At alam mo kung kailan ka ma-expired, no? At syempre dapat alam mo rin kung anong gagawin mo kung mangyari sa'yo yan, no? Ma-out of status ka mga par. Kasi nga pag ikaw ay na out of status, mayroong ibibigay sa'yo ang Canada, no? Either meron kang 90 days, no? Para i-restore ang iyong status. Or kung hindi mo ma-restore, no? Kailangan mo nang umalis mga par, no? Kung hindi na talaga, wala nang pag-asa na ma-restore ang iyong status, no? Bibigyan ka naman ng Canada ng ano, no? Ng email, no? Na kailangan mo nang, you must leave Canada, no? Immediately. Mayroon nga doon nagtanong mga par, nabasa ko sa isang GC, no? Na yun nga, inano siya, minisid siya nung Canada na you must leave Canada immediately. Tapos tinatanong niya doon sa GC mga par, kung yung immediately ba, ilang ano ba yun, abutin pa ba ng buwan or linggo, no? Pero sa ano kasi immediately mga par, so dapat umalis ka na, no? Meron nagsabi doon na meron ka na lang 1 month, no? Na dapat umalis ka sa Canada. Meron kang 30 days, no? Hindi ko rin alam kung totoo yun mga par, no? Yung sa word na immediately mga par, no? Di ba dapat talagang umalis ka na agad, no? Sa pagkakaintindi ko sa word na yun mga par, no? So yun, napakahirap, no?
pag ganyan na ang natanggap mo mga par, you must leave Canada immediately. Wala na talaga, no? Kailangan mo nang lumabas talaga. At siguro kung gusto mo pang bumalik, doon ka na mag-apply outside Canada, no? Kung tama yung pagkakaintindi ko mga par, no? Pero i-try no, kung ganyan yung sitwasyon nyo, i-try nung kumonsulta sa mga licensed immigration consultant mga par. Baka may alam sila, no? Dahil inaral naman nila yan, kabisado nila yung mga rules, no? Baka pwede pang gawa ng paraan, no? Mag-transition sa ibang mga permit, no? Gaya ng tourist visa, no? So, pero yon, isipin nyo na yung tourist visa nga, hindi ka pwede magtrabaho, no? At limited time, no? At hindi rin sigurado sa ngayon kung mabibigyan ka, no? Kasi alam mo naman, naghihigpit nga ngayon, no? At ayun, i-balance mo mga par kung worth it ba na magstay pa rito or kailangan na talagang umalis, no? So ayun, dapat aralin mga par, no, na talagang hindi ka out of status, or kung out of status ka man, kailangan mong gawa ng paraan, no? Para ma-renew yung iyong permit, no? So ayun, doon naman sa mga tourist mga par, no? Doon naman tayo sa tourist, no? Na mga nagtatrabaho mga par. Para sa akin nga, no? Alam mo naman, no? Alam naman nating lahat na bawal 'yon, no? So kumbaga work at your own risk na lang mga par, kasi siyempre pag nahuli ka, alam mo na, no? Ang mangyayari sa'yo, so malamang bibigyan ka ng talagang kailangan mo nang umalis ng Canada. At syempre kailangan mo rin ng bibigyan ka mga par, no? Kailangan mo nang umalis ng Canada at asahan mo na talagang ano na, no? Mababan ka rito, no? So maaaring hindi ka na makabalik, kasi pag nag-apply ka uli ng iyong kung anong permit mo yan na applyan mo, no, ay mayroon na yung magpa-pop up doon sa system nila na yun, lumabag ka, no, sa kanilang rules. So malamang asahan mo na mga par, no, na hindi ka na pagbibigyan, no? Hindi 100%, no, pero malaki ang chance na baka hindi ka na pagbigyan, no? Dahil nga ayun, lumabag ka nga doon sa patakaran nila. So napakahirap yun mga par, no? At yun nga, dahil nga sinasabi nga bawal mga par, no, wag na talaga natin gawin, kasi napakahirap ngayon, no, sa panahon ngayon. At yun nga, alam ko mahirap, no, financially, no? Kaya lang naman, isa lang naisip ko kasi mga par, no, na ginagawa nila yan kasi yun nga, kulang sila sa pera, no? Kailangan nilang kumita, no? Which is naintindihan natin mga par, no? Pero yun nga, bawal nga yun mga par, no? Bawal na bawal, no? Kumbaga hindi mo talaga dapat gawin, no? Nasa sayo kung gagawin mo, application mo naman yan, buhay mo naman yan, no? Syempre anuhin mo yung risk, no, pag ikaw ay nahuli, no? Pero para sa akin mga par, no, para sa akin, sa akin yan, sa sarili ko, no, ito lang naman ay ano lang, no, bintuhan lang naman natin, no. Pag nalaman ko, no, pag alam ko, no, na talagang hindi na po pwede, no, ang aking permit, no, at kailangan ko nang umalis ng Canada, no, kumbaga wala nang paraan, no. Pero syempre gagawin ko, kukonsulta muna ako sa mga consultant, mga legit immigration consultant, no. At itatanong ko doon kung ano pa bang pwedeng gawin, no. At doon ko ibabalanse ngayon kung mag-stay pa ba ako or uwi na ako mga par. Pero pag nakita ko mga par, no, na talagang wala na, no, na parang mag-stay na lang ako dito para sa wala, no. Baga hindi ka naman nakapagtrabaho, gagastos ka dito buwan-buwan, no, yung mga bills, no. O bakit ka pa mag-stay mga par, no? O wala ka namang goal na ano bang hinihintay mo, no? Wala ka namang gano, no? And yun, kailangan mo nang lumabas, no? Kung para sa akin mga par, no, kailangan na talaga umuwi, no? Kasi malulubog ka rito, no? Kung mag-stay ka, malulubog ka rito mga par, no? At yun nga, yun ang sinasabi ko, out of status ka na. Kung kailangan pang kung mayroon pang paraan, i-work out mo, i-try mo, no? At syempre yung mga bawal mga par, no, gaya ng pagtatrabaho, ay talagang wag nyong gagawin, no? Dahil pag kayo ay nahuli, ay talagang yung mga pangarap nyo na magstay pa rito sa Canada or mag-apply ka pa ng ibang permit in the future, ay talagang asahan mong wala na yan mga par. I-assess mo yung sarili mo kung kaya pa, no?
kung worth it pa bang magstay, no? Ay yun, magstay tayo. Pero kung sa tingin natin na wala na, no? At kailangan na talagang umalis, no? Ay yun, wala tayong magagawa mga par, no? Kailangan mo nang tanggapin, no? At umalis ka muna, no? Para hindi maapektuhan yung mga future plan mo pa kung gusto mong bumalik dito sa Canada. At yun mga par, isang tips pa, no? Sa mga kababayan natin, no, na nakapanood dito at naka PGWP na or may PGWP na mga par, at nandito sa Ontario, no? Nandito sa Toronto, kahit saan dito banda sa Toronto mga par, no? Ay kailangan nyo pag-isipan talaga, no? Dahil yung PR pathway, no, dito ay napakahirap na mga par. So ayun, alam ko mahirap daw lumipat ng province, pero kailangan pag-isipan mga par kung yung end goal nyo ay ma-PR, no, dito sa Canada. Dahil dito sa Toronto nga, no, dito sa GTA, no, ay wala na, no, malabo na mga par, no. Pwera na lang siguro kung nurse ka, no, o nasa healthcare ka, no, maaring pwede ka pa makipagsapalaran. Pero pag wala ka nyan, no, yung mga ganyang trabaho mga par, ay pag-isipan yung maigi, no, dahil mauubos ang inyong permit dito kung maghintay kayo, no. O aralin nyo yung ibang province, maraming province mga par na pwede kayong pumunta, no. At maaaring doon kayo makakuha ng inyong PR, no. Pagsapalaran na naman, no, alam ko, no, pero dito kasi sa GTA talagang malabo na mga par, no. Kaya kami ay talagang lipat din talaga, no, kasi wala na pag-asa rito, no. Maubos ang yung permit pagka nag-stay ka rito. So ayun lang mga par, gusto ko malaman yung mga comments nyo sa baba. Mag-comment kayo dyan sa baba mga par, no. At yun, kung sinong gusto magpa-shoutout, mag-comment din kayo sa baba mga par, para makapagpasalamat ako sa inyo, no, sa mga suporta nyo palagi sa aking mga videos, no. At ayun, maraming salamat mga par sa lahat ng mga bagong subscribers na nag-comment sa mga nakaraang vlog. So maraming salamat. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory, and we'll see you in the next one. Bye!